Christian Gonzalez, ang isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon ng Golden Boy promotion. Umugong ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win. Kaya naman bilang pampataba raw sa kanyang kartada, taong 2017 ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Romero Duno. Llamadong-llamado nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida, sapagkat noong mga panahon na ito ay hindi pa kilala ang ating kababayan at ito ang kanyang unang pagkakataon na mapalaban sa Amerika. Sa magaganap na laban, si Gonzalez ay may impresibong record na 16 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 13 wins, 11 knockouts at may isang talo. Bago ang laban ay marami nga pong nag-aakala na magiging isang madaling laban lang ito para sa undefeated na Meksikano. Subalit ang hindi nila alam ay may pamatay na kanan ng Pinoy. At pagdating nga po ng mismong laban ay naging agresibo agad ang mga banat itong si Gonzalez. Napilit idinidikit sa lubid ang ating bida upang makorner at makapagpatama ng solid. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida, kung saan nga ay gumaganti rin ng mga solidong patama na talaga namang iniinda ng kalaban. Establishing his jab, which I said earlier on, I think is key to the fight. I think his punches are definitely looking stronger and more effective than his punches right now. This is Ruthless Romero Duno. Ruthless in the ball in the Philippines. He will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing in. A lot of people watching this fight all over the United States in person. Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. Pro debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. At bago nga po matapos ang first round, ay isang solidong kanang suntok ang sumapol sa mukha nitong si Gonzalez. Dahilan para bumagsak ito at mabilangan ng referee. Oh! And he goes down here in the first! Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban. Subalit makikita na hilong-hilo ito sa suntok na tinamo mula sa Pinoy. Maswerte na lang at nakaligtas pa sa unang round dahil saktong naubos na ang oras. Clock. Final seconds of the first round and he has no idea where he's at. Big first round there, you know. At sa mga sumunod na round ay makikitang wala pa ring takot na nakikipagsabayan nitong si Gonzalez sa ating kababayan. Agresibo at sugod pa rin siya ng sugod. Kaya naman, isang malutong na right hook ang muli nga pong sumapol sa mukha nitong si Gonzalez na siyang tumapo sa laban. Not let him unfurl his quick hands from the out number 2 as he gathers his legs. Because Ciampa's just walking forward right again the same way as he got caught in the last time. Again! Gets caught for the second time. An overhand right by Duno right on the chin. Drops Ciampa Gonzalez. His eyes are glazed. I don't know if they're going to let him keep going. And it is over! At dahil sa minahina niya ang Pinoy, stretcher ang inabot nitong si Gonzalez. You know, Ryan Scalia tweeted at us here, said that was a different Duno than the one that fought Alexiev in Russia. While 14 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Iyan ang nuy kartada ng talentadong Puerto Rican boxer na si Carlos Puring Caraballo, isang southpaw fighter na may pambihirang knockout power na kung saan ang lahat ng kanyang nakakalaban ay kanyang pinabagsak. Ganyan nga po kalupit ang boxer na ito. Matapos pumirma ng kontrata sa Top Rank, October ng 2021 ay itinapat naman agad ito sa isang Pinoy, ang pride ng Tampilisan Zamboanga del Norte na si Jonas One Punch Sultan, na noong mga panahon na yan ay may record na 18 wins, 11 knockouts at 5 talo. Dihadong-dihado nga po pagdating sa pustahan ng ating bida, at ayon nga po sa mga kilalang betting site ay 19% lang ang ibinigay nilang tsansa na mananalo ang ating kababayan. Ganon nga po kahina ang tingin nila sa Pinoy, habang 81% naman ang ibinigay nilang tsansa para dito kay Puring Caraballo. Bagamat heavy underdog ang ating bida, ay hindi ito nagpatinag sa Noy top rank boxer
at 100% knockout power nito pagdating sa laban. Inside the ring and how good it is for Jonas Sultan against Caraballo. Ito naman agad ito at nagpatuloy sa laban. At kaagad din namang umatake ang ating bida. Subalit makikita mong matibay rin talaga itong si Caraballo. We didn't used to say that about him, Dre. He threw looping shots and now he's under control. He looks a lot more polished. Halos isang minuto mula nga po sa ating Pinoy na bida. Pero bago matapos ang round 3, ay naka-score ng knockdown itong si Caraballo. There goes Caraballo with a good close to that round. And they're calling it a knockdown. Bayan. At pagdating nga po ng round 6, ay isang solidong right straight ang binitawan ng ating bida, na muli nga pong nagpabagsak dito kay Caraballo. Nakatayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban. And maybe that's exactly what Jonas Sultan needed. And he's hurt. 5, 6, 7, 8. At sa pagpapatuloy ng kanilang bakbakan, ay mainit pa rin ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter, kung saan makikita rin nayayanig itong si Sultan sa mga suntok nitong si Caraballo. 1-2 from Caraballo. He's found a second win, and he's making Sultan pay for the 3 visits to the canvas. He's going for it. He's going for it. At pagpasok ng round 9, wala pang isang minuto, isang solidong kaliwa ang pinakawalan ng Pinoy na agad nagpabagsak dito sa Puerto Rican. Sa ika-4 na nga po ang 10 round na pukpukan ay nakamit ng ating kababayan ng panalo. Ang inakala ng lahat na madaling laban lang ito para kay Caraballo ay naging bangungot para sa Puerto Rican. Sa ating kasalukuyang panahon, maliban sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, ay isa si Floyd Mayweather Jr. ang isa sa mga itinuturing na greatest of all time sa larangan ng boxing. 50 panalo, nagretiro nang hindi man lamang nakakatikim ng pagkatalo. May malahalimaw na skill pagdating sa depensa. Kaya naman kahit sinong makalaban niya ay hirap kapag siya ang kaharap. Subalit alam niyo po ba na mayroong isang boxer noon ang dumayo sa bansa natin na sinasabing mas higit na magaling at mas mahusay pa raw sa galawan ni Floyd Mayweather Jr. Kung sino siya, ito ay walang iba kundi ang undefeated at pambato ng Barbados Island at nooy WBC Caribbean Federation Champion na si Miguel Antuan. Taong 2012 na makasagupa nito ang kababayan nating si Jason Pagara para paglabanan ang WBO International Junior Welterweight title. Na noong mga panahon na yan ay hawak nga ng ating Pinoy na bida. Naganap ang kanilang sagupaan sa Mall of Asia, Pasay City. Noong mga panahong ito ay may malinis na record itong si Miguel Antuan na 17 wins, 9 knockouts at wala nga pong bahid ng pagkatalo. Samantalang itong si Pagara naman ay may record namang 29 wins, 18 knockouts at 2 talo. Bago mangganap ang kanilang sagupaan, ay kumpiyansa itong dayuhang undefeated na madali niya lang daw matatalo ang Pinoy champion. Sa katunayan, hindi pa nga nag-uumpisa ang kanilang laban, ay pinaplano na ng kampo nito na pagkatapos daw tapusin si Pagara, ay isusunod daw nila ang ating 8th Division World Champion, ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. At sinabi din nito na hindi pa raw nakakasagupa si Pagara ng dekalibreng boksingero na katulad niya. Kaya naman tansya niya ay malabong umabot ng 12 rounds ang kanilang laban. Dagdag pa nito ay kuhang-kuha daw niya ang galawan ni Mayweather. Ngunit ang kaibahan lang daw nila ay mas mabilis at di hamak na mas malakas ang mga suntok niya kaysa kay Mayweather. Easy fight lang daw si Pagara. Ngunit sa mismong laban, unang round pa lang, ay tila naging alarm clock ang mga kamao nitong si Pagara dahil sa lakas ng mga patama na gumising sa malalim na panaginip nitong Barbados fighter. Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas nang sumapol ang isang left hook sa may bandang temple ng ulo ng dayong undefeated. 18K. Good left. He hurt him with that left. Sa lakas ng tamang sumapol dito, ay tila natauhan nitong si Miguel Antuan na iba pala talaga ang Pinoy fighter kapag mismong kaharap mo na sa ibabaw na ring. Seryoso ka talaga to. Dalawa. Earlier in the locker, so he was speaking to their psychologist na talk to them. Does a good straight for Antuan. Barbados and they play cricket, but he looks like a fairly decent boxer. He is a very decent boxer. Makikita mo marunong sa mag-counter eh. Oh.
Yeah, look at that They're muscle. very evenly, no? They're very evenly. Yung style nila eh. Marunong mag-counters. They're not overly fast. Halos 30 segundo bago matapos ang round 1 ay dito na sumapol ang malahalimaw na kanang suntok ni Pagara sa mukha nitong dayong undefeated. Philippines in red. Barbados naka-blue. The crowd is liking this fight. Oh, Down. Running with the left. Knockdown para kay Pagara from the Philippines. I guess he's not better than Pacquiao or Mayweather, no? Wala na eh. It's it. It's over. First round. Oh. Wow. So, madaling. I thought it was going to be closer than that. Sabi niya, he wants to challenge Pacquiao. And sinabi niya, he's better than Mayweather. Oh, the weather was something wrong. Sa sobrang lakas ng tumama suntok ay nahilo ito ng husto at hindi na nagawa pang lumaban pa. At dahil nga dito ay tuluyan na ngang nagising itong sinasabi nilang the next Mayweather Jr. sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. At ang pinapangarap niyang mega showdown sa ating pambansang kamao ay tila naglaho na parang bula. Ang inaakala niyang isang pusa lamang na Pinoy fighter ay isa palang mabangis na leon pagdating sa ibabaw na ring. At dahil nga po sa sobrang kayabangan ay naawi sa isang masaklap na kahihiyan ang sinapit nitong si Miguel Antuan. Kaya naman matapos matalo dito kay Pagara ay tila inalat na ang boxing career nitong si Antuan. Nagkaroon pa ito ng 3 sunod-sunod na laban na lahat ay puro talo. Kaya naman tuluyan na itong nagretiro sa boxing. ...11 wins, 5 knockouts at wala nga pong talo. Ito po ang kartada ng 22 years old junior welterweight prospect na si Omar Juarez. Hindi nga po basta-basta itong si Juarez. May malakidlat na mga kamay at may magandang head movement at talaga namang masasabi mong may kisig nga ang boksingerong ito. Can't move left and they can't go right, so... June 27, 2021 ay itinapat naman ito sa isa nating kababayan na si Al Rivera, ang tinaguriang The Machine Gun. At pagdating nga po ng mismong laban, ay agresibo agad ang mga banat itong undefeated. Sa suntok na kanyang mga binibitawan, ay tila ba gusto nang tapusin agad ang laban. Pero siyempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida na nakakapagpatama rin ang malalakas na suntok. At sa pag-usad nga po ng bakbakan ng dalawa, ay talaga namang makikita mong napakainit ang palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Maririnig ang lagapak ng mga suntok nitong si Juarez sa tuwing tumatama sa matigas na mukha at katawan ng ating kababayan. At sa lakas nga po ng mga suntok na binibitawan nitong si Juarez, ay makikita mong gusto na talagang tapusin ito ang Pinoy. Subalit dito ka rin naman talaga hahanga sa ating Pinoy na bida na bagamat tinatamaan ng malalakas na suntok ay nakatayo pa rin ito at buong pusong lumalaban. Subalit pagdating nga po ng round 9 ay bumagsak itong si Juarez sa kauna-unahang pagkakataon nang salubungin nito ang isang right hook ng Pinoy. Hindi naman gaanong nasaktan nitong si Juarez at nakapagpatuloy pa rin naman sa bakbakan. At sa naging laban ay nauwi sa scorecard ang kanilang bakbakan at nakuha nga po ng Pinoy ang panalo via majority decision. Taong 2015 na makasagupa ng ating kababayan at pambato na si Edinson Sona, ang undefeated knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella, isang Meksikano, para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupang ito ay 40-1 betting favorite ang undefeated Mexican fighter, na ang ibig sabihin ay halos lahat ng mga manonood ay inaasahan na magiging madaling laban lang ito para sa Meksikano. Sapagkat sa kartada pa lang nitong 22 wins with 20 knockouts at wala ngang talo, ay talaga namang iisipin mong medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated Mexican fighter ay mauwi pala sa isang huge upset.
para sa isang heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat ng advantage ay baliwala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam nitong si Sonsona ang galawan ni Estrella bago pa man mag-umpisa ang laban. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Meksikano matapos tamaan ng isang right hook. Ngunit ang hatol ng third man in the ring ay nadulas lang daw itong Meksikanong fighter. Kung ating papansinin ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona. Samantalang itong si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang na magandang pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counter punch. Bagamat heavy underdog nga itong si Sonsona sa labang iyon, ay pinutunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Meksikano na pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali. Sapagkat ang inaakala nilang easy fight at pataba lamang sa kartada nitong si Estrella ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican fighter. Halos 11 segundo pa lamang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook sa panga nitong si Estrella. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Meksikanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang mga inuupuan matapos bumagsak ang pambato nila sa ibabaw ng lona. Sinubukan pa naman bumangon itong si Estrella, ngunit sa kasamang palad ay agad na ring itinigil ng third man in the ring ang laban dahil sa lakas ng tamang sumapol dito. March ng 2022 ay isa na namang undefeated prospect mula sa Argentina ang nakatapat ng ating kababayan, ang bata ni Maidana na marami ang nagsasabing susunod raw na boxing superstar ng Argentina na si Mauro Gauto, kung saan ay naipares nga po ito sa isa nating kababayan, ang pride ng Agusan del Sur na si Miel Fajardo. Sa magiging laban, si Gauto ay may impresibong record na 17 wins, 12 knockouts at wala nga pong talo. Ibang klase nga po ang boxer na ito dahil ito lang naman ay pang-8 sa ranking ng The Ring sa mini flyweight. Pero nang maglaban na ang dalawang boksingero sa ibabaw ng ring ay tila ba naging isang mahinang nilalang ang kalaban ng ating bida. Bugbog sarado nga po ang sinasabing susunod na boxing superstar ng Argentina at wala nga pong kapalag-palag na ginulpi ng Pinoy ang pinagmamalaking bata ni Maidana. About the throw, and as he does it, It would be very surprising if he doesn't get the win. Big left hand again there, hit by a left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. He's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hook every sitting in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee who missed. Taong 2019, isang undefeated Russian fighter ang nakasagupa ng Pinoy. Ang Russian prospect na si Mikhail Alekseev na noong mga panahon na yon ay may record na 12 wins, 4 knockouts at wala nga pong talo. Hindi nga po biro ang boksingerong ito sapagkat ito rin ang boksingerong nagbigay ng kauna-unahang talo sa kababayan nating si Romero Duno.
Inakala nga ng Russian boxer na ito na madali lang niyang matatalo ang Pinoy na si Roldan Aldea. Subalit kakaibang bangis at lakas ang ipinakita ng ating kababayan. Agresibo ang Russian fighter na tila ba gustong pabagsakin agad ang ating Pinoy na bida. Subalit pagdating nga po ng round 8 ay ginulat ng Pinoy ang mga Rusong manonood nang pabagsakin ng ating bida ang kanilang pambato. Tulog ang Ruso sa lakas ng suntok na tumama. Isang left uppercut mula sa ating bida ang tuluyang tumapos dito kay Alexid.